handang makinig, hindi tayo mauubusan ng mga pwedeng panghugutan ng inspirasyon. Katulad ng dati, walang permanenteng bahay. Car wash boy na ngayon kumikita ng milyon pesos. Halos nangungulubot na raw noon ang balat sa maghapong magdamag na kakalinis ng kotse ng car wash boy na si Edmar. Makalipas ang 16 na taon, heto na si Edmar. Ngayon, naguhugas pa rin ang sasakyan. Pero ang nililinis niyang SUV, pagmamay-ari na niya. At meron pa siyang ibang kotse at delivery vans. Nagmamay-ari na rin siya ng 2 bahay, isang paupahang apartment, isang condominium unit at isang 3-story building. Ang car wash boy noon na 100 pesos kada araw lang ang naiuuwi. Ang car wash boy noon kumikita na ng milyong piso. Gusto nyo bang malaman kung paano siya umasenso? Tara, kape tayo! Simpait daw ng kape ang buhay ng laki sa hirap at produkto pa ng broken family na si Edmar. Lahat ng paghihirap siguro bilang isang anak na walang tatay, walang separated ng magulang, so pinagdaanan ko. Binalik ako sa nanay ko, parang naramdaman ko na parang pinagpapasapasahan na lang ako. Pagpupunta ako sa tatay ko at para manghingi ng konting tulong, nararamdaman ko na para ako namamalimos sa kanila eh. Sa Maynila noon nagtatrabaho ang kanyang ina, kaya lumaki siya sa puder ng kanyang mga kamag-anak. Walang nagpalaki sa aking magulang. Lahat ng mga pinsan ko may mga nanay, tatay. Ako wala. So yun, dumating sa point na nabubuli ako ng sarili kong kamag-anak. Sampid. Dumating pa sa point, naranasan kong balibag ako. Hindi ko naranasan yung ipagtanggol ako ng tatay ko. Kasi nga wala akong tatay. Lahat siguro ng kahit anong hirap pagdaanan ko, huwag ko lang hayaang magutom yung anak ko. Pero bakit yung tatay ko nagawa sa akin? Yun yung tanong ko. Paano mo nagawa sa akin yun? Nag-iisa lang ako. Kalaunan, binawi rin siya ng kanyang ina at tumira sila rito sa Maynila, kasama ang kanyang stepfather. Lumaki kasi ako sa nanay ko ng puro panunumbat. Yung lahat. Kahit binabaon ko sa eskwelahan. Yung pinambabaon mo sa halip na napupunta sa kapatid mo, sa'yo napupunta. Matutulog kami sa isang double bed na kama. 4 kami, pahalang na ganyan. Naranasan ko na yung paa ko, nakalawit sa kama. Hanggang sa may maglalagay lang ako ng upuan para lang hindi mangawit yung paa ko. Tinanggap na ni Edmar na hindi na mabubuo ang kanilang pamilya. Ni isang family picture nga raw, wala sila. Ang family ko mahilig sa pictures. Pero naghahanap ako ng picture ko, nanay ko, ako, kahit nung bata pa ako, na kaming 3 magkakasama, talagang wala. Kaya sabi ko, kahit noon pa, sana kahit sa litrato man lang mabuo kami. Para makapagtapos ng high school, si Edmar nagtinda ng gulay. Naging parking boy. Nagbantay sa computer shop. At naging car wash boy din. Ang mga nakukuha raw nilang tip, pinaghahati-hatian nilang magkakasama. Kaya ang naiuuwi na lang niya sa maghapong pagka-car wash, 100 pesos. Kapalit nun is yung laging madumi yung kamay mo dahil sa mga putik na nakukuha mo sa ilalim ng interior ng gulong. Laging nangangalubot yung kamay mo dahil sa babad sa tubig, babad sa sabon. Inaasahan lang namin kapalit nun is yung maliit na tip galing sa mga customer. Malaking tulong yan para pandagdag sa baon ko. Ayokong umasa sa kanila kasi nahihiya rin ako. Kinalaunan, sa kagustuhan niyang lumaki ang kanyang kita, nakipagsapalaran si Edmar bilang OFW sa Macau. Pinilit ko makahanap ng trabaho noon. Lahat sinuyod ko sa Macau. Pasa ng resume dyan, resume. Yun nga lang, hindi naging sing-init ng kape ang kanyang naging kapalaran. Iyak lang ako naiyak kasi ayokong ma-disappoint sa akin nanay ko eh. Alam mo yung expectation sa akin ng magulang ko, expectation sa akin ng mga kapitbahay ko. Uy, si Edmar nakapag-abroad na. Ako, pursigido ako makatrabaho kaya lang wala. Matapos ang 2 buwan, umuwi sa Pilipinas si Edmar na walang kapera-pera. Dito siya pumasok bilang stockman sa isang mall. At dahil sa kagustuhan niyang may matapos, nag-enroll siya sa TESDA. Lalo't ang mga nakatapos ng anumang kurso sa TESDA, may makukuhang 8,000 pesos na allowance. Ang kinuha niyang kurso,
barista. Kasi mahilig ako sa coffee. Ang nakuhang 8,000 pesos na allowance sa TESDA at naipon niya mula sa dati niyang trabaho, ipinampuhunan ni Edmar para magtayo ng kauna-unahan niyang food cart ng coffee frap. Ngayon, usong-uso yung mga ice blended drinks na pagkamahal-mahal. Isang frap lang na ganyan, magkano? 170. Sabi ko, bakit di ako mag-try mag-imbento ng ganito rin, ganitong lasa, pero mas mura. At pumatok ang kanyang food cart business. Kaya nakapagpagawa siya ng 6 pang food cart. Sabi ko, Lord, maka 2,000 lang ako, 3,000 lang ako, okay na sa akin Pero alam mo, nung first day ko, kumita ako ng 11,000 to 12,000. Dito na siya unti-unting umasenso at nagbago ng kapalaran. Sa panahong ding yun niya nakilala ang kanyang napangasawa, si Kim. Siguro kung bakit minahal ko din yung asawa ko dahil nakikita ko rin na yung buhay nila is hindi rin ganun kaganda katulad ng buhay ko. Si Kim daw ang lucky charm ni Edmar. Kahit sino magsabi sa akin na alam mo, yung asawa mo na yan, nakaganyan ng kamay, swerte yan. Nakasahod yung kamay niya, swerte yan. Lalo na pag wala akong pera, mabilis kong masolusyonan. Isang iglap dumarating siya, pero kailangan mong pagtrabahuhan. Pero matapos silang ikasal, humina ang benta ng kape ni Edmar. Nagkasunod-sunod din ang mga pagsubok. Nanganak din siya, so nagpatong-patong din siguro lahat ng bayarin ko. Hanggang sa no choice ako, kundi isang layong kotse ko. Dumating yung time na yung wedding ring ko, nasangla ko na rin. Sa puntong yon, naisipan niyang isugal muli ang kanyang natitirang pera sa iba pang food cart. Umattend kami ng kanyang orientation na gustong magpa-develop ng business. Meron akong more than 20 food cart business concept iba-iba. Hanggang unti-unting nakabawi at matapos ang ilang taong pagsisikap, ang dati may iisa lang na food cart, ngayon 250 nationwide. Ngayon kahit papano, kaya kong kumita up to 500,000 naman. Sabi nga sa isang quote na daig ng madiskarte ang matalino. Hindi ko sinasabi na huwag kayong mag-aral. Importante pa rin ang edukasyon. Kaya nga nag-aaral ako ngayon. Samantala, ang sama ng loob ni Edmar sa kanyang ina, kinalimutan na niya. Sa halip, ipinaranas niya rito ang mga bagay na hindi nila natikman. Binigyan niya ng kotse at sariling bahay ang kanyang ina. Pero ang kaligayahan, tila hindi talaga nalulubos. Nitong nakaraang taon lang kasi, na-diagnose ang kanyang inang may malubhang sakit. Lord, kung ito lang din ka ako yung kapalit ng biyayang binigay mo sa akin, kahit bawiin mo na ako, pagalingin mo lang yung nanay ko. Pero mali yun nasa isip ko na yun. Ang purpose pala ng pagkakaroon ko ng negosyo is yung para mabigyan ko ng suporta yung nanay ko. At sabihin mang na kay Edmar na ngayon, ang lahat ng yaman at ari-arian, may isang bagay daw na talagang gustong-gusto niyang makamtan. Litrato lang ng tatay ko, ng nanay ko, tsaka ako. Kasi yun ang never kong wala ako nun. Bagamat ilang taon nang hindi nagkikita ang nanay at tatay ni Edmar, pumayag ang mga itong matupad ang hiling ng kanilang anak. Wala kaming picture. Gusto ko sana yung ako, tatay niya, siya, si Kim, saka yung mga apo ko. Yun yung family picture na gusto niya. Edmar, sana bigyan mo ako ng pagkakataong magkaharap tayo, kausap tayo ng maayos para malinawan natin kung ano yung maganda, kung ano yung tama. Kesa rin sa hindi tayo nag-uusap, sana mapagbigyan mo ako magkaharap tayo. Kaya nitong Huwebes, iniluwas namin ang ama ni Edmar na si Tatay Edgardo para makasama ang kanyang mag-ina. Halika po. Tatay. Basta man. Bakit? Sorry. Sorry. Siyempre, ako gusto kong gawin to kasi kahit sa litrato man lang, kahit papaano, gusto kong maging buo. Maging buo ako. Kahit sa picture lang. Tuwa naman ako kahit na hindi ko siya natulungan, ala akong naging ano sa kanya.
masenso siya. Kahit sa picture man lang, mabubukan. Lumaki mang punong-puno ng hinanakit si Edmar. Natuto siyang magpatawad, pinairal ang pagmamahal dahil ang tagumpay walang saysay kung hindi kasama ang mga mahal sa buhay. Lahat ng mga pinagdadaanan nilang hirap or mga struggle sa buhay, huwag nilang dibdibin. Lahat ng mga taong ang tingin sa akin is ang liit, na walang pag-asa, na hanggang dyan ka na lang, na wala kang mararating. Yung mga salitang yan yung mga naging motivation ko kung paano kong pinaasenso yung sarili ko. Sabi ko sarili ko, hindi mangyayari yan. Habang buhay, lahat ng sasabihin mo, kakainin mo. Kasi makikita mo ko balang araw, iaangat ako ng Panginoon. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.